Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps ay magpo-pruning ako nito at pruning at trimming nitong aking Chinese Holy na forest bonsai mga paps. So walang wiring at walang bending mga paps, pruning lang at trimming. So nilagyan ko na rin mga paps ng white background para makita nyo yung itsura niya at makita yung progress habang nagpo-pruning nga ako mga paps nitong aking Chinese Holy na forest style bonsai. So, pero bago yan mga paps, punta muna tayo dun sa aking isang red balete. Tingnan muna natin kasi isasama na rin natin yon para mag-pruning din mga paps. So tara mga paps. Ito yung aking red balete na nakatanuki mga paps, or yan, tanuki ang tawag dyan mga paps. Ito yung pinakapit sa driftwood. So red balete yan. Ngayon ipupruning yan. Puputulan natin yung mga sanga para mas dumami yung sanga kasi pag ganyan mga paps, yung sanga na yan na mga nandyan na tira, lalaki lang yan ang lalaki. Ngayon sa tingin ko ay nasa tamang laki na sila. So puputulan natin para dumami. So ganyan lang mga paps. Pero hindi ko na sila gagalawin dyan hindi ko na siya gagalawin dyan na nakalagay sa halos direkta na sa lupa para mas mabilis pa rin na lumaki. Tingnan nyo mga paps, lumakat na agad. So winner ko yan sa tingin ko wala pang isang buwan since winner ko, dahil growing season ngayon mga paps, kaya mabilis yan lumaki, mabilis na lumago. So gusto ko dumami yung sanga kaya puputulan ko. Ganyan lamang mga paps yung ginagawa para dumami yung sanga. Yan, pinoprune siya Pag hindi mo yan pinopruning, hindi mo binabawasan yung sanga, panay lamang yung mga nandyan na sanga ay lumalaki lang ng lumalaki. Although magkakaroon din yan ng mga panibagong sanga, pero matagal mga paps. So kaya mas maganda kung ipoprune natin para mas mabilis siyang dumami. Tsaka magkakaroon ng tapering. Magandang tapering yung ating bonsai material. Hindi pare-parehas yung laki ng branch at ng trunk. So ganun lamang mga paps. Yun ang purpose ng pruning. Yun. So yan na siya. Itong isa, ihahayaan ko lang muna to. Baka magamit ko yan, itong maliit na yan. So palalakihin ko. So ito mga paps, meron ulit tumutubo rito na isa, yung maliit na yan. Sa tingin ko magagamit yan in the future. So tara mga paps, at puntahan natin yung Chinese Holy na forest style. So ayan mga paps, at pabalik tayo doon sa aking Chinese Holy na forest style bonsai. So ayan ang ilan sa aking mga bonsai material mga paps. Yan ay bougainvillea. Yan, bougainvillea din yan. Yan din yung aking Ficus religiosa na pinapalaki pa yung katawan. Ayan siya mga paps. Nakadirekta po sa lupa. Direct ang training sa lupa. Yan naman yung mga nakaabang ko na mga multiple trunk or clump style na bonsai na mga Chinese Holy. So nandito yung ilan sa aking mga bonsai. Ayan, mga Ficus virens po yan mga paps. Ayan, yan naman ay Ficus microcarpa. Ficus microcarpa Long Island na cascading. Ito at Ficus virens ulit. So ngayon dito tayo mga paps. Ito yung aking Chinese Holy na forest style. So ayan po siya mga paps. So ang gagawin ko nga ay pruning at trimming lang pruning o trimming. So yan po ang itsura niya. So kitang kita na kasi nilagyan ko ng white background. So ayan po, bali ito po mga paps ay 7 na tree na Chinese Holy. Meron pong isa rito sa likod. Tapos ito po yung main tree. Ito po yung isa sa gitna. Tapos meron pa pong tatlo doon sa gilid. So yan, 7 sila mga paps So usually sa mga
sa nalalaman ko mas maganda yung add number na number ng tree pag forest ano mga paps. So mga 3, 7, 9, 11 mga ganun no? Hindi even number. So pagpasensyahan nyo na mga paps yung ingay ng mga aso ano? Naririnig naman siguro ako rito. Maingay kasi yung aso dito sa kabilang bahay. So ayan mga paps, at umpisahan na nga natin. Kung mapapansin nyo itong isang ano dito, medyo wala pa siyang mga branches mga paps ano? Pero buhay na po siya. Pinahabol ko na lang ito kasi yung isang puno dito ay namatay. Bali ito yung pinalit ko. So pero buhay na po itong isa na to, itong bagong tanim. Kaso wala pang ang mga branches, kaya as is na muna yan. So unahin natin dito mga paps itong mga nasa harap. Ang una kong gagawin, tatanggalin ko muna yung mga bagong shoots dyan sa lower portion. Yan, yung mga mabilis lang tanggalin, yung mga nasa baba ng mga bagong shoots na yan at branches. So tanggalin natin yan, hindi po natin kailangan yan. So kamay lang ang gamitin. Kung may gunting, pwede rin gunting. Yan. So mabilis lang po yan tanggalin. Tanggalin natin lahat yan dahil hindi po yan kailangan. So yan, mga tumubo na po sila. Actually nag-pruning na po ako 2 months almost 2 months ago. Kaso hindi ko mga paps na ipakita dito sa inyo sa YouTube kasi hindi nga maganda yung ating background, hindi masyadong makikita. Kaya ngayon ay naglagay na po ako ng white background para makita natin ano, yung progress at kung paano ko nga ginagawa. Kung gagawa kayo nito sa pagtatrabaho nitong ganitong material, ay kailangan talaga mga paps ng tiyaga-tiyaga ano, pagtsatsagaan nyo talaga dahil may tinik po ito. Ang dahon niya ay may tinik kaya medyo masakit mga paps ano. Tsaga lang talaga ano, tiis ganda ba para lang ma-achieve yung magandang forma nitong ating bonsai material. So marami pong tinik yan, tinitiis ko lang. Kahit nahawakan ko yung mga tinik at natutusok po yung aking kamay, hinahayaan ko lang para mapaganda lang itong ating bonsai. Ganyan po ang nagbobonsai mga paps, tsaga-tsaga. So kung mapapansin nyo mga paps, mapapansin nyo malinis na yung katawan nito, itong mga yan. So meron na lang akong natitirang dalawa na nililinis pa doon. So after natin mga paps na malinis itong mga bagong shoots ano, mga dahon, mga shoots, mga branches na tumubo dito sa lower portion ng mga trunk ng ating material, ay after nito yung mga sanga naman yung susunod natin na gagawin. So kailangan malinis yung mga trunk para kitang kita mga paps yung forma ano, maganda. So ayan, kinakamay ko nga lang mga paps, pero matinik po yan, masakit sa kamay. So ayan, ang susunod po mga paps, itong mga dahon na nandito na masyadong malapit sa base ng mga main branch. So tatanggalin po natin lahat yan para makita yung structure ng branches, yung mga nasa base mismo. Bali hindi ko na ginagamitan ng gunting mga paps dahil matatagalan tayo kung gagamitan pa ng gunting. Mga dahon lang muna ito mga paps, wala pa tayo dun sa trimming ng branches mismo ng mga ititira natin. So ito ang kagandahan mga paps dito sa Chinese Holly dahil napaka sustainable din ito na material. Madaling mabuhay kahit pa sa full sunlight, kahit 8 hours a day na sunlight, masayang masaya nga po siya dyan. Tapos madali rin magbigay ng
mga bagong shoots. At isa pang mga paps na kagandahan nito, ito po ay flowering bonsai. So ayan po mga paps, kung napapansin nyo po itong tatlong tree dito, bali kita na mga paps, kita na yung gitna. So natanggal ko na, nalinisan ko na yung mga dito sa mga primary branches, sa mga base ng primary branches. So isang paraan po yan mga paps para tumagos yung light doon sa kanyang katawan at doon sa mga nasa ilalim na branches para mag-encourage pa siya na tumaba yung branches at mag-produce ng panibagong branches doon sa mga nakakailanganin natin. So pag masyado kasing crowded mga paps yung trunk ng ating bonsai material, bali natatrap yung sunlight, natatrap yun, hindi tumatago sa ibaba. Kaya ang nangyayari, nagiging healthy lamang yung mga nasa itaas. Yung nasa ilalim ay matagal na lumaki, So ganun ang kagandahan mga paps pag lagi mong nililinis. So magiging even yung growth niya, hindi lang yung nasa taas yung mabilis lumaki. So ayan po mga paps, at natapos ko nang linisan yung mga base ng branches, natanggal ko na yung mga dahon at bagong shoot sa base ng branches. So ayan, makikita na natin yung mga branches dyan, yung separation, yung itsura ng mga branches. So ang target natin mga paps ay makabuo tayo ng parang umbrella canopy, overall mga paps, hindi lang isang tree, yung buong forest ay mag-create ng umbrella shape na canopy. So yun po ang target natin. So another pagtitiis po sa mga tinik, so marami nang natinik sa aking kamay, pero tinitiis ko mga paps para mapaganda itong bonsai material na Chinese Holy Forest style, So ganyan po tayong nagbobonsai. So ngayon mga paps ay proceed tayo sa pruning. So unahin natin itong main tree. Yan. So puputulan natin yung bawat branches at tatanggalin natin yung hindi kailangan. So ang gagawin ko mga paps, yung mag-iiwan ako ng dalawang dahon. Kung mapapansin nyo, tulad nito, ito. Halimbawa ito yung branch, ito yung base ng branch, dito yung base ng branch. Mag-iiwan ako ng dalawang dahon sa bawat sanga. So yan po ang gagawin ko. Tapos magtatanggal ako ng mga branches doon sa taas. So umpisahan ko rito sa baba. Ayan. Bali hindi po ako magwa-wire mga paps, actually na-wire ko na yan dati, yung mga primary branches, pero sa ngayon ay hindi ko po i-wire kasi sa tingin ko hindi ko na kailangan na i-wire dahil sobrang liliit ng branches. So tatanggalin ko rin mga paps yung mga branches na nasa ibabaw at nagko-cross doon sa iba pang mga branches. So pruning lang, parang clip and grow technique, directional pruning para mabuo yung umbrella shape. Ganun lang po mga paps. So yan, ito hindi ko napuputulan, so maganda kasi yung maganda yung kanyang direksyon, maganda yung pwesto, kaya hindi ko na po yan puputulan. So inuuna ko mga paps itong main tree. So trimming at pruning lang, directional, para maibalik yung kanyang shape. Ganun lang po kabilis mga paps mag bonsai, ganun lang kadali. Yun nga lang, matagal na panahon yung hihintayin para makapagpaganda. Hindi bali, sabi nga mga paps, kapag nainip ka, talo ka. So kailangan talaga ng mahabang panahon ng paghihintay. Ayan, medyo naibabalik na sa mga paps, at medyo naibabalik na sa forma itong main tree. So tinatanggal ko rin mga paps yung mga papunta sa taas, at papunta sa ilalim na branches, mga hindi po natin kailangan. Tapos yung mga nasa loob ng curve, kasi may mga curve din itong ating material.
Kaya tinatanggal ko na rin diretso yung nasa loob ng curve kasi pangit yun. Hindi naman po yun na magandang posisyon ng branch. Ayan. Kung mapapansin nyo po ito mga paps, ito yung unang leader na ginawa ko. Kaya may curve po yan. Winner ko yan. So ang plano ko dyan, ako kukuha ng apex. Kaso may tumubo dito na branch. Itong branch na to. So mas healthy siya, no? Mas dominant kaysa dito. At maganda yung kanyang padding na ginagawa doon sa apex. So bali tatanggalin ko na tong isa na to. So medyo malaki to. Ito yung unang apex na naisipan ko noon. Pero mayroong lumabas na mas maganda sa kanya, kaya tatanggalin ko na yan. Yan. So mas nakita yung forma at naging lumabas yung ganda nito. Ito rin po, puputulan ko rin to hanggang sa pangalawang leaves o shoots. Ganon din dito. So yan ang pinaka apex ko sa main tree. Tatanggalin ko itong nasa ilalim. Ito po ay flowering bonsai, Chinese Holly. Maganda po yan kapag yung matured na yung mga branches at nandoon po siya sa palaging naiinitan. Maganda po yan pag punong-puno ng bulaklak. So pati yung kaloob-looban mga paps, binabawasan ko, no, para yan, para kitang-kita. Mas maganda kasi yung kitang-kita, tagos yung tingin mo doon sa likod. Lahat ng structure ng branch ay makikita mo. Pati yung lights po niyan ay tumatagos din hanggang sa ilalim. May mga branches din po na parallel na sila sa ibang branch, so tinatanggal ko na rin yon. So medyo matrabaho lang po ito. Kasi sobrang dami ng branches at maliliit pa, kaya matrabaho talaga. Pero okay lang. Ang importante ay mapaganda. So ayan mga paps, bali 3 puno pa lamang yung na titrim natin, napuprune natin. Itong gitna, tapos itong isa sa likod. Ito nga ay sabi ko ay as is muna siya dahil wala pa namang masyadong maraming branches. So ayan na po ang itsura niya. Yung main tree mas mataas, so dyan po tayo kukuha ng apex. Tapos mayroong mas mababa, itong twin trunk. Tapos may mas maliit po doon sa likod. Bali 3 na lang itong naiiwan. So continuous po tayo mga paps. Ayan. So medyo makati na at masakit na po yung aking kamay dahil sa tinik, pero ayos lang. So pwede namang itong i-wire mga paps kung gugustuhin, ano, para maiporma at mas mabilis na maiporma yung mga branches. Pero sa akin kasi ay sa tingin ko hindi na kailangan. Kasi masyadong maliliit yung mga branches at masyadong dikit-dikit. So ayan po mga paps, at malapit na nga, no? Isa na lang yung natitira na ititrim. So sinisikap ko mga paps na maipakita yung parang natural look ng isang puno sa isang forest. Kaya tinitingnan ko ng maigi yung mga itsura ng branches, at kung hindi naman kailangan ay tinatanggal ko na.
So sa ngayon mga paps ay parang naked, bare naked yung ating bonsai material. Pero pag tumubo na po ulit yung mga bagong shoots niyan ay makikita na yung forma niyan, triangular shape. So ayan po mga paps yung resulta after ng trimming. So kung mapapansin nyo, malinis po at tagos yung ating tingin hanggang doon sa likod. So ayan po sila. So ito po yung main tree. So triangular shape po. Pag tumubo po ito ng mga dahon, so magiging magkakaroon pa yan dyan, kaya triangular shape. At kapag tumubo na po yung bagong shoots nyan, mas makikita na yung kanyang forma. So ayan po siya ngayon. Wala na pong wiring. Ayan, Chinese Holy na forest. So ayan po mga paps, at natapos na itong video na isi-share ko sa inyo ngayon. So pruning po ng aking Ficus consina o red balete, tapos itong aking Chinese Holy na forest. Sana po ay meron po kayong nakuhang idea, bagong idea, at meron po kayong natutunan tungkol sa pagbobonsai. So yun lamang po mga paps, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, nais po kitang anyayahan ulit mag-subscribe at hit mo yung notification bell. At share nyo na rin mga paps para mas lumawak yung maabot ng ating channel. Tapos doon po sa mga palaging sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. Sa muli po ay sana hindi kayo magsawa. Yun lamang po mga paps, mga kabonsai. Once again po, magandang buhay at happy bonsai.